Alright, mga minamahal, it's me again, Alicia nyo. Yes! Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, talaga nga namang rejected. Epic failed na naman itong si Kaufman at feeling ko, I'm pretty sure, madami ng mga DDS ang nanggagalaite, nagagalit, napipikon, dahil pinapaasa lang ni Kaufman. Diba? Itong kampo ni former President Duterte. O, tingnan itong balitang to, mga minamahal. O, sabi dito, ICC rejects Duterte's jurisdictions challenge. So, mga minamahal, sa madaling sabi, sa ICC Pre-Trial Chamber, official na po na talagang binastard doon ka sa far away, ni-reject ito nga pong challenge ni Kaufman. Tungkol nga po dito sa hudikatura ng International Criminal Court sa bansang Pilipinas. Kasi lagi nilang ini-insist, wala na kayong karapatan. Matagal na kaming umalis. Ano pa ba yung karapatan ninyo para imbestigahan? Diba? Ang bansang Pilipinas, umalis na nga kami. Diba? Yan yung sabi ni Kaufman, mga minamahal. Pero, mayroong sagot dyan. Ang ICC at talagang lagabong itong si Kaufman. Kung babasahin nyo yung buong article na yan, kayo na lang magbasa kasi binuod ko na to para mas maintindihan ng mas nakararami. Sabi ng International Criminal Court, the court can exercise its jurisdictions over crimes committed while the Philippines was a state party. Boom. Ano ibig sabihin nun, Mima? Ano ibig sabihin nun? Mukhang hindi naintindihan ng mga DDS. So, kahit pa wala na tayong jurisdiction or wala nang jurisdiction ng International Criminal Court, pero nung time na tayo ay miyembro pa, for example, 2016 to 2019, yan lang po ang iimbestigahan nila. And the rest, wis na. Wala na. Kasi wala na nga jurisdiction ng International Criminal Court. Ang kanilang pinopoint out lang, nung panahon na tayo ay state member pa ng International Criminal Court, yun lang naman yung iniimbestigahan. At wala ng iba. Kahit sabihin pa natin ang namatay ay almost 30,000 sa loob ng 6 years. Pero kung yung namatay lang ay 6,000 sa panahon nung tayo ay miyembro ng ICC, di yun lang ang iimbestigahan. Ganon, mga minamahal, grabe. Yan po yung linyang bumagsak. Diba? Galing sa ICC na talagang sinampal. Chink, chink, chink sa muka. Diba? Ng kanilang nagmamagaling na attorney na si Kaufman. At ito yung hindi nila inaasahan, mga minamahal, ng mga Duterte. Kasi ito yung protection nila pero sila ay nahuli sa kanilang sariling bitag. So ngayon, ayon sa desisyon, malinaw na konektado, mga minamahal, ang pag-alis ng Pilipinas. Wait lang, may nag-chat sa akin. May akan na, dun ka muna sa far away. Buti hindi tumawag. So, ayon dito sa desisyon, mga minamahal, malinaw na ang pag-alis ng bansang Pilipinas sa ICC taong 2018 sa pagbubukas ng investigasyon ukol nga po dito sa war on drugs si Duterte. Sa madaling salita, abay gusto nilang takbuhan. Diba? Ito nga ang palyang sinimulan nilang war on drugs. Kaya nagbalak silang umalis. Pero yung pag-alis nila, 1 year po yun. So, yung 1 year na yun, 2019 po tayo. 2018 nag-submit. Pero 2019 po tayo naprobahan na umalis na sa International Criminal Court. So ngayon, pinagbigyan pa ng DN, ng ICC, mga minamahal, itong kanilang pag-alis. Kasi 'di ba, umalis sila kasi alam nilang pwede silang mahanapan ng butas. So ngayon, ang sabi dito, this apparent action to avoid compliance what the statute is designed to prevent. So, sa madaling sabi, heto na nga. Umalis kayo kasi alam nyo na may pananagutan kayo. Umalis kayo kasi alam nyo iimbestigahan kayo. Yun ang dahilan. Pinagtibay po yan ng International Criminal Court. Kumbaga,
Sa madaling sabi, gusto nyo lang takbuhan yung kaso ninyo kasi may tinatago kayo eh. Yun yung nais ipahatid sa atin ng International Criminal Court sa kanilang nilabas na rejection dito nga po sa jurisdiction na hinihiling ni Kaufman. So, heto na nga. Meron ng warrant of arrest si Duterte. At ayon sa sulat, inaakusahan siya, mga minamahal, na siya yung nag-organisa. Actually, siya naman talaga, di umano. Siya yung nag-organisa, nagpondo, nag-armas ng death squad na pumatay ng libo-libong mamamayang Pilipino. And that is one of the reason kung bakit siya nandoon sa The Hague, the Netherlands. Hindi siya dinakip dahil kaaway sila or something, eklabush ni PBBM or kung sino pa. Dinakip siya dahil sa kanyang pagkakasala. Alam nyo, what's funny about this thing is pinagmamalaki niya na I don't care about ICC. Diba, naalala ninyo, sabi ni Digong, wala akong pakialam sa ICC. Diba? Tapos biglang, eventually, nagmamakaawa siya na i-dismiss ang kaso. Pero ano yung nangyari? Busted. Sabi pa niya noon, hurry up ICC habang buhay pa ako. Tapos ngayon, nagmamakaawa na hindi daw nakaka-attend na sa hearing kasi meron na daw siyang sakit na iniinda. Diba? Ano yun? Ano yung tawag doon? Balimbeng. Diba? Mga minamahal, nagbabalimbeng. So ngayon, ang narrative nila is political persecution daw. Pero teka, kung political persecution yun, dapat wala kang kasalanan in the first place. Abay, bakit ngayon parang takot ka maimbestigahan? Tanong lang. Ngayon mga minamahal, ito yung gusto kong ipaunawa sa publiko. Kasi hindi to politika eh. It is about the justice that we've been waiting for so long. Ang ICC hindi basta-basta gumagalaw kung wala po yung sapat na ebidensya. At kung tutusin, kahit nga Pilipino, mga minamahal, gusto lang ng pananagutan eh. Kasi ang mga naulila, kamustahin naman natin. Yung mga anak na may nanay, tatay. Yung mga tatay na mayroong breadwinner na anak. Yung mga anak na nakapagtapos na nadamay lang. Yung mga estudyante, yung mga sanggol. Kamustahin naman natin sila. Yung mga inosenteng biktima ng war on drugs, kamustahin naman natin sila. Lahat sila nag-aantay ng katarungan. And I think this is the perfect right time. Perfect timing para sa justice na hinihingi nila. Ngayon, sinasabi ng mga DDS, inaapi si Digong. Sino nga ba yung nang api sa panahon nila? Si Dilima nga, napakulong. Yun ba yung inaapi? Ha? Nung may kapangyarihan sila, lahat talaga binilog, inikot, tinarantado ang mamamayang Pilipino. Diba? Kaya yung mga tao noon, takot. Diba? Oh. See? So ngayon, itong si Kaufman, dapat dito dinidikdik. Well, kung sa bagay, tama nga naman sinabi ni Trillanes, trabaho lang, walang personalan. So ngayon, itong si Kaufman na abogado, na nagbebenta ng false hope sa mga DDS, paniwalang-paniwala na kaya niyang harangin ng ICC. Pero ngayon, anes ang nangyari. Binasura ang kaso. You know what? Itong si Kaufman, he was just like a showbiz lawyer. Diba? Walang dating, po soundbite lang, pero walang panalo. Diba kumbaga sa basketball, nag-3-point nung simula sa half court, pero airball. Diba? Kaya ngayon, yung mga DDS, nangangapa. Diba kung paano nila ipagtanggol ang kanilang idol na nahulog mismo sa kanilang sariling bitag. Biruin mo, sasabihin ni Kaufman sa kanyang hinihiling na interim release na hindi na uulitin ni Digong ang kanyang ginawang pagpatay. Kung sakaling papauwiin man siya ng bansang Pilipinas, di ba bobo? Aminin mo na talagang pumatay ka talaga. Nakakaloka. Ay mga kababayan, ito yung example na no one is above the law. Walang presidenteng above the law. At kapag batas ang kumilos, kahit malakas ka, babagsak ka pa rin. So ngayon na nabasura na po ang jurisdiction challenge,
ni Kaufman, I think wala na silang takasan. Diba? I think wala na silang katakasan. And ngayon na nabasukan ng jurisdiction, mga minamahal, yung mga DDS, mag-iisip na naman ng panibagong logic. Yung ICC binayaran ni Liza Tanas. Yan na naman ang iisipin nila. Diba mga minamahal? Walang magic na ginawa sa ICC. Sadyang kasalanan yan ni Digong. Kaya mga babayan, kung ang tanong lang dito is, makakalaya pa ba si Digong? Ay, hindi na. Mabubulok na lang yan dyan. Well, I don't think so. Ano nga ba yung mangyayari? Pero mga minamahal, if ako yung tatanungin, waay na Jude, pag-asa, wis na. Kaya sa mga DDS dyan, think about it. Masyado na kayo nabubulag sa pagiging fanatiko ninyo. Yeah, alright mga minamahal, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Yes! At sa mga team replay, maraming salamat! At ingat mga kababayan.